Dumating. Yung iba kasi may mga karamdaman, mga kapatid. Kagabi kasi kami kunti lang kasi sila ay may mga karamdaman yung iba. Yung iba ay nandoon sa Ilocos kasama ng ating lay evangelist, si Brother Ray Bida. Yan po, kaya po rin Panginoon. Isama rin natin sa panalangin na mayroon siyang 2 weeks crusade na gaganapin sa La Union. No, kaya ating pagpinindalangin ng ating evangelist na siya ay patuloy na magkaroon ng kalakasan, magkalooban ng kalaman mula sa langit at patuloy na makapaglaganap ng pabalita ng Diyos. Nagpuri ng Panginoon. No, at maraming salamat doon sa mensahe ng awit na kung saan gusto ng mensahe sa awit ay maghingi tayo ng lakas sa Panginoon. Ano po? Kaya wala naman tayo magagawa mga kapatid eh. Kung hindi tayo nalapit sa Panginoon, yung ating lakas natin kailangan hingi natin sa Panginoon. Kaya purihin ang pabalita sa awit. No? Thank you so much, Sister Uli. Yan, medyo mahina ng ating mga kapatid. Yung gig. Kundi lang ang gig. Kaya yun po mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ay gusto kong dalhin sa inyo na mayroon akong naalala na isang kwento na kung saan nung ako ay estudyante pa sa Mountain View College. Habang itong ating igsoon ay patungo sa simbahan mga kapatid. Lakaw lang kasi bundok yung Sister Mami eh. Kasi may nakabot dito sa inyo mga kapatid sa MBC, sa Kilangi, no? Kilangi Church. Along yan mga kapatid sa ating farm na rice farm sa Mountain View College. At paakyat pa ng kaunti punta doon sa Kilangi. Pero mga kapatid, isang araw ng Sabado ay ang inyong likod ay pinadala ng Mountain View doon sa simbahan ng Kilangi. At doon sa aming pagdalo ng mga kapatid, maaga pa kami mga estudyante, 5 kami na estudyante. Merkulis pa lang, naghanda na ako ng aking mga kasama at ating ibinibigay na sa admin na ito ang ating pagkakasama pag-out sa araw ng Sabat, papunta sa local church. Kasi ang bawat estudyante doon mga kapatid na theology ay binibigyan ng isang church, aalagaan niya sa buong semester. First semester. No? Mapahaga daw mga kapatid. Ang lingkod ay first year pa lang. Binigyan na agad ng isang tupa. No? Kaya isang araw ng Sabado ay habang nandoon ako sa iglesia, kukaunti pa lang ang mga tao, may dumating mga kapatid sa isang matanda. Pagdating mata, hingal na hingal ang matanda. Papunta sa simbahan, ikaw. Sabi, Iksun, lisod na ang akot ni init na agianan sa karundan. Pagdating ko diri sa simbahan, ano ko ng isang disgrasya daw. Doon mga kapatid, ang sakayan, bike lang. May mga motor yung mga mayaman, pero yung parang yung mga ating mga insuran, bike lang. Yung matanda habang naglilakaw siya, ato sa church, may bisikleta na nawala ng prino, nabangga ato ang insuran. Pero masyad, yung kiri sa ato, nahimatay ba? Sabi nahimatay sa Tagalog? Nahimatay talaga. Oh. Parang hindi sa mga nawala sa malay. Nawalan na. Pero, tabagi ko, ato ko simbahan. Nawalan. Tindog sa mga doon, lakaw sa ato. Makabot sa simbahan, experience yan. Testing mo rin. Grabe. Mga kapatid, ang ako na agyan, gisog ka ano. Naghapit na bumamatay. Sabi, pero, salamat sa Ginoo. Iyaw di tagaan mo. Lakas. Para makatuloy ako adto sa simbahan, makita ko ang Ginoo. Sa simbahan pa lang ako na ang Ginoo. Gusto makita ang ato mga kaigsunan dito. Dire sa ato. Kinsa may gusto ato simbahan. Makita sa Kristo. Si Kristo kasi ang kaugalingan niya ng produksyon. Hindi na siguro mga kapatid. Apa? Ay, sasala ako sa board. Alas yung sinigda na, ay, dapat magtigil ako sa terbalit. Oh. Payag pa kayo mga kapatid na ako magtigil na? Okay. Salamat po. Salamat po. Ang aking dadalhin sa mic sila mga kapatid. Kasi naalala ko, ang isang sabi ng isang preacher, isang lingkod ng Diyos,
nakawala na ngayon at naiwan sa akin isipan ang kanyang mga salita na yun. Sinabi niya sa akin, na habang siya nag-almusal sa araw ng Sabat, ang kanyang outline mga kapatid ay pinatag sa lamisa. At habang siya nagkakain, yung kanyang aso, kinain! Yung isang page na lang ang natira. Pagdating niya doon, yung kanyang outline na ginawa, isang page na lang. Kaya yun na lang ang aking dadalhin sa inyo sa mga ito. Isang page na lang. Kinain ng aso eh. Kaya ito ang aking dadalhin sa inyo. Kaunti lang ito. Kaunti lang ito. Kaya ate mo sasabi, kasi kinain ng aso. Yan mga wala isang paalala lang sa inyo. Na kung minsan, tayo ay nakakakalimot. Alas 11 dapat bago ng porter, tapos ako si Kirmage. No? Bago na lang magsimula mga kapatid, tayo manalangin. Tingin tayo ng gabay sa Diyos. Amang banal, maraming salamat po sa araw ng Sabat. Sa aming pag-aaral, Ama, hiling namin na kayo magsama sa amin, ituro mo sa amin ang lahat ng katotohanan, Ama, upang sa aming pagkalakay ng inyong mga salita, patuloy namin tumanawaan, Ama, at patuloy naman magbigay sa amin ng inspirasyon sa aming paglilingkod sa inyo. At mahanda ang bawat sa amin sa pagdating ninyo sa ikalawang pagparito at walang isa na mawala sa amin kundi sama-sama kami, Ama, na makasama sa langit na bayan ang inyong hinanda sa inyong mga anak. Ito ang aming hiling, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po mga kapatid, purihin po, Panginoon, na ang aking ibabahagi sa inyo mga kapatid ay yung talata na ibinigay mo doon sa ating scriptural reading kay Brother Hildo Puti. Ang pinakahuling aklat mga kapatid ng banal na kasulatan at pinakahuling kapitulo ng kasulatan, doon natin matatagpuan. Anong sabi? Ang liko ay magpapakaliko at ang masama ay magpapakasama at ang matuwid ay magpapakatuwid at ang banal ay magpapakabanal pa. Mga kapatid, ang talatang ito ay dito natin kukunin sa loob ng iglesia ng Adventista. No? Sa ating kapanahonan mga kapatid, mayroon tayo dito mga kapatid na liko. No, wag na magsama ng loob ninyo mga kapatid. Minsan ako naglilikod eh. Diba? Kaya mga ating bigyan ng kapatid, hindi, susundahin ka sa atin para maging mga kapatid ang talata. Ano natin gagawin? Wala ka naman. Yung may liwanag. Ang sabi ng talata mga kapatid, sa ibang salin, dito sa aming may mga salita ibang salin. Anong sabi dito? Ang sabi dito, ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. No? Sa ibang salin, ang liko ay hayaang magpakaliko pa. Mga kapatid, sa ating kalagitnaan ay mayroon tayong mga kapatid na liko ang isipan. Nagdamit pa, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Naalala ko mga kapatid, ang kursada na ginanap dito sa atin. Nagkaroon ng baptism 19. Ang tumanggap kay Kristo. Pagdating ng panahon, ang lumabas sa iglesia, 20. Bakit mga kapatid? Liko! Liko! Mga kapatid, tunay na realidad nangyari sa iglesia na ng payong. 19 ang nabautisma, ang naglabag, lumabas sa iglesia 20, kasama ang speaker. Mga kapatid, totoo, gusto nyo malaman kung sino yung speaker? Si Brother Ronald Tubig. Nawala na! Eh mga kapatid, it is a true and real story that happens in our times ng payong sa iglesia. Ang liko ay magpakalipa. Hayangan ang liko ay magpakalipa pa. Mga kapatid, yan ang mga uri. Dito mga kapatid, yun pala ang aking pamagat na ginawa dito ay 119 verse 155. Sundan po ako nila mga kapatid. Kung meron kayong mga Bible. Awit 119. So, para mapugaw ng Diyos mga kapatid ha.
Yan po mga kapatid. Awit 119, verse 155. Ang kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga batas. Mga kapatid, ang mga liko ay magpakaliko pa. Bakit? Hindi nila hinahanap ang utos ng Diyos. No? Sapagkat ang tao na gustong lumakad sa matuwid, hindi liko, ay mayroong kaakibat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Di ba totoo yung mga kapatid? Grabe, no? Ang sabi ni Santo David, walang kaligtasan ang mga masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang batas ng Diyos. Oh, napakaganda mga kapatid sa talata. No? Sa ba? No? Dagdagan natin. Sa awit 32:12. Kay Santo David pa rin. No? Awit 32:12. At 37 pala mga friend. 37 Will. 37 pa. Medyo mahina na talaga ang memory ng yung kapatid mga kapatid. 12. No? 37 verse 12. Ang sabi dito, ang masama ay nagpapakana laban sa matuwid. Totoo mga kapatid, hindi. Ang masama ay nagpapakana laban sa mga matuwid. Yan, sa matista yan. Ang sama na uban mo sa matista, walang galang. Di ba mga kapatid? Kung sino ba yung sumusunod sa utos ng Diyos, sinasabi pang walang galang. Naalala ko nung kami kabataan pa, habang nalalakad patungo sa simbahan, 7 kilometers ang nilalakad patungo sa bayan para manimbahan sa Panginoon sa araw sabat. Ang sabi ng mga bata, sa patista, walang galang, kung kumain, walang pinggan. Ang grabing panuya. Panuya mga kapatid. Sabi ko sa mga kapatid ko, kami, mga kapatid, 4 na kapatid. Ako ba 3? Yung aking mga kapatid, at wag hayaan mo yan. Doon ang kaawa yan. Sabi ko, una kayo kuya, una kayo. Habang na una yung mga kuya, bitbit yung pananghalian, bitbit yung mga Bible. Una sila, ako wala akong dala. Paulit ako, paulit. Nandiyan yung mga bata nagpupukso sa akin. Sa palista, walang gana. Sige, walang gana ako sa inyo. Binabato pa ako. Pulot din ako mga padalang bato. Dalawa. Sige, lapit din, lapit. Tapos pagsigaw nila mga kapatid sa balistang wala kang lingunan ko sila at hinahabol ko sila mga kapatid. Nung malapit na, binagto ko at tinamaan sa ulo. Iyak! No? Ilan mga kapatid? Nagdali ako ng kaaway. Pinatulan ko. Mga kapatid, no? Kasi sila mga kapatid, ang gawa nila, naggagawa sila ng paraan upang ang mga taong nagtutuwid sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay maakay nila, maging katulad nila. Pag-uwi namin ng hapon, inabangan kami ng tatay. Sabi, yung mga sa malista, abangan ko yun, dyan dadaan yun eh. Ay, alis kami mga kapatid, ano na, kami mga kapatid yung panahon na yun, alis kami simbahan paglubog ng araw. Lalakad kami, naghanda na ang tatay ko ng sulo, yung dahon ng niyog na tinalian at sinindihan, pauwi kami sa aming bahay. Gabi na. Inabot pa kami ng harang ng isang pamilya. Yung anak mo, binanto yung anak mo, may tama sa ulo. Kaya mga kapatid, ano po? Nakakasakit kasi mga kapatid, sa ating pamumuhay dito sa limutan. Minsan tayo tinutira. Minsan hindi tayo makapagpunta, hindi tayo makapagpasensya, makapagtiis. So, biktima, pagdating sa bahay. Dapa! Bubad ang pantalon. Ang tatay ko, ang lupit ang tatay ko mga kapatid, magdisiplina sa bahay. Grabe! Kaya sabi sa akin mga kapatid ko, guys, magtinong ka na. Kaya mga kapatid, ang yung ko, kahit hindi ako nakatapos, ako gusto maglingkod sa Panginoon. Theology ang ginawa ko, parang hindi ako nakatapos, brother Uri. Gawa na. Kaway.
Kaya mga kapatid, dako tayo doon sa mga iko at sa mga masama. No? Ang sabi ng David sa talatang 12, ang masama ay nagpapakana ng laban sa matuwid at ang mga ngipin nito sa kanya ay nangangangalit. Halos galit na galit pa sila. Kung paano lihisin ang banal, lihisin ang tao dahil sa Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.